Isang binatang nagngangalang David ang nakaupo sa isang maliit na kafe, pilit na pinapahanga ang isang magandang babaeng malapit sa kanya. Ngunit bago pa siya makausad, tahimik na umupo sa tabi niya ang kanyang mentor na si Peter. Kalma at kontrolado, pinaalalahanan siya ni Peter na hindi dapat haluan ng personal na damdamin ang trabahong ginagawa nila. Sa mundo ng espesyaliya, delikado ang emosyon, isang kahinaan na maaaring ikamatay ng kahit sino. Ipinakita pa niya ang isang taong nasa malayo na palihim na kumukuha ng litrato nila, patunay na lagi silang minamatyagan. Nabalisa si David, pero ngumiti lang si Peter at sinabing kung gusto talaga niya ng pagmamahal, mas mabuting mag-alaga na lang siya ng aso. Noong panahong iyon, parehong aktibong CIA agents pa ang dalawa, naghahanda para sa isang misyon na protektahan ang isang ambasador. Si Peter ang kumikilos sa lupa habang si David naman ang nagbibigay ng sniper support mula sa isang gusali. Para maging kapani-paniwala ang kanilang cover, sandali muna silang nagpalitan ng posisyon bago sinunod ang plano. Mula sa mataas na pwesto, inisa-isa ni David ang lugar, sinusuri ang bawat posibleng banta at ina-update si Peter. Pero may kakaiba siyang kutob. Parang sobrang delikado ang setup at kulang ang backup. Iminungkahi niyang ihinto ang misyon, pero iginiit ni Peter na magpatuloy sila. Ilang sandali lang, nagkagulo sa karamihan ng may isang lalaking kainahinala ang kilos. Binalaan ni Peter si David na huwag paputok, lalo't may batang tumatakbo malapit dito. Pero bago pa sila kumilos, binaril ng lalaki si Peter. Napilitan si David na paputukan ito, tinamaan ang salarin. Naligtas si Peter dahil suot niya ang bulletproof vest, pero trahedya ang sumunod. Ang batang tumatakbo kanina ay nadamay at napatay sa gitna ng putukan. Doon nagbago ang lahat. Pagkaraan ng 5 taon, retirado na si Peter mula sa CIA at tahimik na namumuhay sa baybayin ng Italy. Isang araw, nakatanggap siya ng hindi inaasahang tawag mula sa isang nagsasabing may importanteng taong gustong makipagkita sa kanya. Si Hanley pala ito, ang dati niyang superior sa agency. May dala itong mabigat na balita. Ilan sa dating operatiba ng CIA na minsang nakatrabaho ni Peter ay natagpo ang patay. Pinaniniwalaan ng ahensya na ang pumatay ay isang Russian assassin na nagngangalang Alexa, na umano'y nagtatrabaho para kay Arkady Fedorov, isang makapangyarihang politiko na tumatakbo bilang presidente ng Russia. Ayon kay Hanley, pinapatay ni Fedorov ang sinumang may alam sa madilim niyang nakaraan, kabilang ang ebidensya ng kanyang mga krimen sa digmaan sa Chechnya. Unay tumanggi si Peter na makisali muli, sabi niya, tapos na siya sa ganung buhay. Pero nagbago ang lahat nang ipakita ni Hanley ang larawan ni Natalia Ulanova, ang dating minamahal ni Peter, na ngayoy undercover agent na malapit kay Fedorov. Nasa kamay ni Natalia ang mga impormasyong kayang sumire sa ambisyon ni Fedorov. Alam din niya kung sino ang susi sa pagbubunyag ng nakaraan nito. Ayaw niyang magsalita sa kahit sino maliban kay Peter, kaya kailangan siya mismo ang kumuha kay Natalia. Samantala sa Moscow, naghahanda si Fedorov para sa isang malaking press conference sa parliament. Ang assistant niyang si Natalia ay mukhang kalmado sa publiko, pero sa likod nito, may tinatagong misyon. Habang abala si Fedorov sa harap ng kamera, palihim na pumasok si Natalia sa kanyang opisina. Binuksan niya ang kanyang safe, kinuhanan ng litrato ang mga classified documents at isang larawan ng batang babae, saka maingat na isinara muli ang lahat. Народ, так и на завтрашнего дня. Pagbalik ni Fedorov, may napansin siyang kakaiba, nakalapag ang susi ng safe. Nang buksan niya ito, agad niyang nalaman na may pumasok. Sa mga sandaling iyon, tumatakbo na si Natalia patungo sa extraction point. Sa US Embassy, sa Belgrade, sinusubaybayan ni Hanley at ng CIA ang galaw niya. Kasama sa mga field agents si David Mason, nakapwesto bilang support sniper. Dapat sana ay maayos ang operasyon, pero biglang nag-ulo ng mabuking si Natalia. Dumagsa ang mga Russian agents, kaya napilitang tumakas siya ng mabilis.
Habang patindi ng patindi ang habulan, biglang sumulpat si Peter at tinulungan siyang makatakas. Binuksan niya ang pinto ng kanyang sasakyan, hinayla si Natalia papasok, at mabilis na umalis. Nagulat si Natalia na makita siyang muli matapos ang maraming taon, hindi alam na walang kaalam-alam ang CIA na nasa operasyon din si Peter, dahil si Hanley ay nakipag-ugnayan sa kanya ng palihim. Sa kanilang pagtakas, nabanggit ni Natalia ang tungkol sa anak nilang si Lucy, tinanong kung ligtas ito. Pero bago pa sila makapag-usap ng maayos, lalong sumama ang sitwasyon. Sa CIA headquarters, inutusan ni Agent Perry na patayin si Natalia, dahil baka mahulog sa kamay ng kalaban ang dala nitong impormasyon. Tumanggi si Peter, nagmamadali niyang tinanong kung sino ang susi sa pinakamalaking lihim ni Fedorov. Mahina at duguan, binanggit ni Natalia ang pangalang Mila Filipova. Agad itong ipinaabot ni Peter kay Hanley, pero ilang minuto lang, bumagsak ang lahat. Binomba ng CIA strike team ang sasakyan nila, at mula sa mataas na posisyon, sumali si David sa pag-atake. Tumilapon ang kotse at bumangga ng malakas. Malubha ang tama ni Natalia. Sa huling sandali ng kanyang buhay, iniabot niya kay Peter ang kanyang telepono. Nadurog sa dalamhati at galit, nanumpa si Peter ng paghihiganti. Agad siyang naglunsad ng kontra-atake laban sa convoy ng CIA, pinapatay ang ilang ahente sa gitna ng kaguluhan. Nakaligtas si David, at nagharap silang dalawa na parehong nakatutok ang armas sa isa't isa, pero tumigil bago pa man sila makaputok. Sa huli, parehong umatras at naghiwalay ng landas. Sinunog ni David ang van ng CIA para burahin ang anumang bakas ng misyon. Diyos ko, Deborah, anong ginagawa nito rito? Samantala, sumakay si Peter ng taxi, binuksan ang telepono ni Natalia, at natuklasan ang mga mahahalagang larawan na nakatago roon. Inalis niya ang memory card, at itinapon ang telepono palabas ng bintana para hindi siya matrace ng sinuman. Makalipas ang ilang oras, natuntun ni na Peter at Alice ang isang lalaking kilala bilang Lebedev, isang tanyag na nightclub owner na may madilim na nakaraan. Matagal na niya itong kilala, noong nagtatrabaho pa si Lebedev para kay Arkady Fedorov noong digmaan sa Chechnya. Nagkita sila sa loob ng club, kung saan natatabunan ng malakas na tugtog at ilaw ang tensyon sa pagitan nila. Ipinaliwanag ni Peter na pinapatay ni Fedorov ang sinumang maaaring makapaglabas ng ebidensya sa mga krimen nito noong panahon ng digmaan. Nagtanong siya kung bakit pinapatay ni Fedorov ang mga dating kasamahan nito at ano ang pilit na itinatago. Ibinunyag ni Lebedev na sagana sa langis ang Chechnya, isang yaman na desperadong nais kontrolin ng pamahalaang Russian. Bago magsimula ang ikalawang digmaang Chechen, nagkaroon ng napakalaking pagsabog sa isang gusaling puno ng sundalong Russian. Ginamit itong dahilan para simulan ang digmaan. Pero ibinulong ni Lebedev ang nakagugulat na katotohanan, ang mismong pag-ataking iyon ay inutusan at pinlano ni Fedorov mismo, sa tulong ng CIA. Nabigla si Peter, hindi niya kailanman inakalang sangkot ang sarili niyang ahensya sa ganitong kadilim na sabuatan. Samantala, sa CIA headquarters, sinubukang tanungin ni Agent Celia si Hanley tungkol sa koneksyon niya kay Peter, pero agad itong naging defensive at tumangging sumagot. Sa kabilang banda, ibinigay ni Agent Perry kay David ang isang flash drive na naglalaman ng isang ulat na sinulat ni Peter. Pag-uwi ni David at binasa niya ito, nakita niya ang mga litrato ni Peter kasama si Natalia, ang parehong taong minsang nagsabi sa kanya na huwag hahaluan ng personal na damdamin ang trabaho. Nakalagay din sa ulat na si David ay pabaya, suwail, at hindi karapat-dapat para sa field duty. Nagngingit-ngit sa galit, labis siyang nadama ang pagtataksil. Kinagabihan, napatigil ang galit niya saglit nang pumasok sa bahay niya ang pusa ng kapitbahay. Nang ibalik niya ito, doon niya unang nakilala ang kapitbahay, isang babaeng nagngangalang Sarah. Samantala, patuloy na nagtatago sina Peter at Alice, bumibili ng bagong mga telepono para hindi matrack. Pinag-uusapan nila kung paano paprotektahan si Mila, ang misteryosong babaeng may hawak ng pinakamalaking sikreto ni Fedorov. Pumasok si Peter sa isang bakanting apartment, kumuha ng alak, at nagmuni-muni.
Mula sa bintana, nakita niyang sumakay sina David at Sarah sa isang taxi sa tapat ng kalsada. Lumipas ang ilang araw, unti-unting nag-relax si David. Nakikita silang magkasama ni Sarah sa isang nightclub, nag-e-enjoy sa musika at usapan, pilit kinakalimutan ang trabaho. Sa ibang lugar, hindi sinasadyang nabanggit ni Alice ang isang salitang Russian, kaya napatigil si Peter. Ipinaliwanag ni Alice na pareho niyang magulang ay mga propesor sa unibersidad at itinuro sa kanya ang wika noong bata pa siya. Lalong naging malapit sina David at Sarah, nagbabahagi ng tahimik na sandali sa apartment niya na puno ng init at saya. Pero si Peter, handa nang umalis. Habang nagbibihis, sinabi niya kay Alice na hindi ito pwedeng manatili. Sa kanya, binigyan niya ito ng pera at telepono, at inutusan na magtago bago lumala pa ang lahat. Kinabukasan, nagising si David at wala na si Sarah. Sinuri niya ang telepono at may natanggap na mensahe mula sa numero nito. Habang papunta siya sa kusina, nanlamig ang kanyang dugo. Naroon na si Peter, nakatutok ang baril sa ulo ni Sarah. Sinubukan ni David na pakalmayan ang sitwasyon pero patuloy siyang inaasar ni Peter, sinasabing hinihintay pa niya kung karapat-dapat bang iligtas si Sarah. Pinapilit pa niyang itanong ni Sarah kay David ang parehong tanong. At nang mag-alinlangan si David, sinabi ni Peter na nasagot na iyon ng kanyang katahimikan. Pero nang sigawan ni David na mahalaga si Sarah at dapat siyang iligtas, tinawag iyon ni Peter na, huling aral, ang aral na huwag nang masaktan sa mga taong namamatay sa trabaho. Iginiit ni David na hindi niya ginusto na barilin si Natalia sa Moscow, sumunod lang siya sa utos. Hindi naniwala si Peter. Itinapat niya ang kutsilyo sa leeg ni Sarah, iniwan ang baril sa mesa. Nakiusap si David pero sinusubok siya ni Peter. Sa pinakamatinding sandali, sinaksak ni Peter sa hita si Sarah, tinamaan ang art area, at naglakad palayo na parang walang nangyari. Nabalot ng takot si David. Pinilit niyang pigilan ang pagdurugo at tumawag ng tulong. Ilang minuto pa, dumating ang ambulansya at isinugod si Sarah sa ospital. Nakatakas siya sa kamatayan, pero ang sugat na iniwan nito sa puso ni David ay mas malala. Samantala, dumalo si Fedorov sa isang mahalagang komperensya at nagkita muna kay Alexa para sa bagong mga utos. Sa ibang bahagi ng lungsod, nakauwi ang isang mamamahayag na si Edgar at nagulat nang makita roon si Alice. Handa na siyang isiwalat ang lahat tungkol kay Fedorov. Ibinunyag ni Alice kung sino talaga si Mila at nagmakaawa kay Edgar na tulungan siyang ilabas ang katotohanan. Pero biglang lumitaw si Alexa mula sa dilim at sinaksak si Edgar. Sugatan pero buhay pa, pinigilan nito si Alexa ng sapat na sandali para makatakas si Alice. Di nagtagal, tiningnan ni David ang lumang mga larawan ni Peter at Natalia, at natuklasan ang nakakagulat na katotohanan, nagkaroon sila ng anak, isang sikreto na ni ang CIA ay hindi natuklasan. Sa isang lihim na pasilidad ng CIA, hinarap ni Peter si Hanley. Tinanong niya kung bakit siya ibinalik kahit hindi alam ni Natalia. Sa wakas, umamin si Hanley, may saksi si Natalia sa massacre sa Chechnya, kung saan lihim na sangkot ang Estados Unidos sa pambobomba na nagpasimula ng digmaan. Inamin din niya na ang CIA officer na kasabwat ni Fedorov at nag-utos na patayin si Natalia ay hindi siya, kundi si Agent Perry. Ipinagtapat pa ni Hanley na ang tunay na pagkatao ni Mila ay anak siya ng dalawang propesor na nagturo ng Russian. Doon naunawaan lahat ni Peter. Si Alice mismo ang hinahanap nilang Mila. Sa kabilang panig, ipinaalam ni David kay Agent Perry na may anak si Peter. Ipinakita pa ang larawan nila ni Lucy. Dahil dito, nagpasya si Perry na paandarin ang facial recognition kay Alice, at doon unti-unting lumabas ang katotohanan, si Alice ang tunay na Mila Filipova. Sa sandaling iyon, papunta si Mila sa isang hotel sa Belgrade. Tumawag si Peter at sinabi niyang alam na niya ang totoong pagkakakilanlan nito. Binalaan niya itong huwag lalapit kay Fedorov, pero hindi siya nakinig. Diretso siyang nagpunta sa apartment ni Fedorov. Sa loob, pumasok siya sa banyo at napahinto. Bumalik ang mga alaala ng kanyang pagkabata, ang gabing pinatay ni Fedorov ang buong pamilya niya, at siya lang ang pinaligtas dahil inakala nitong bingi siya. Samantala, natuklasan na rin ng CIA ang katotohanan, na si Alice ay si Mila na nagtatago sa ibang pangalan. Ang totoong Alice ay namatay 4 na taon na ang nakalipas.
Sa hotel, binasag ni Mila ang salamin sa banyo at kinuha ang isang matalim na piraso nito. Lumabas siya at hinarap si Fedorov, idinidiin ang basag na salamin sa leeg nito. Nakilala agad siya ni Fedorov at tinukso pa, kung talagang gusto siyang patayin ni Mila, matagal na sana niya itong ginawa. Nilalaro niya ang isip ni Mila, pinapakilos ang emosyon niya hanggang sa magatubili ito. Bigla niyang binaligtad ang sitwasyon at itinapon siya sa kama. Hindi nagtagal, dumating si Peter sa hotel at nakipaglaban sa mga tauhan ni Fedorov, tinutamba sila isa-isa. Pagbuno si Mila at Fedorov, at tinulungan niya itong makatayo. Pinapilit ni Peter kay Mila na i-record ang pag-amin ni Fedorov sa kanyang cellphone, isang pag-amin tungkol sa kanyang mga krimen sa digmaan at kung sino sa CIA ang tumulong sa kanya. Tumanggi si Fedorov, kaya't nagsimula si Peter ng isang nakamamatay na laro ng Russian roulette. Sa takot at matinding pressure, napilitang umamin si Fedorov, ang aliadong CIA agent niya ay si Hanley, hindi si Agent Perry. Are running out. Who was the American agent? Hanley. Was it this guy? In the middle? Nagulat si Peter sa revelasyon. Niloko siya ni Hanley mula pa sa simula. Nakilala rin ni Mila ang mukha ni Hanley mula sa mga larawan, at kinumpirma na siya nga ang taong kasama ni Fedorov noon. Paglabas nila ng kwarto, dumating ang mga CIA agent at nagkaroon ng matinding putukan. Nakipaglaban si Peter habang paparating si David, ngunit hindi niya ito nahuli. Bago tumakas, iniabot ni Peter kay Mila ang isang keycard at sinabing gamitin niya iyon para makatakas. Pagkatapos ay naglaho siya sa kaguluhan. Sinundan ni David si Peter hanggang sa ilalim ng gusali, kung saan sila nagharap sa isang brutal na laban. Matapos ang tensyonadong bakbakan, natalo ni Peter si David at inawang walang malay, saka iniwan ang cellphone ni Alice sa tabi niya. Sa CIA headquarters, nagising si David at sinuri ang cellphone. Nandoon ang video ng pag-amin ni Fedorov. Dinala niya ito kay Agent Perry, ngunit nagulat siya nang may ibang naghihintay, si Hanley. Pinaupo siya nito at sinabing makinig. Samantala, muling nagkita sina Peter at Mila sa hotel. Pinayuhan niya itong magtago bago pa mahuli ang lahat. Inamin ni Peter na hindi na siya especially iya, isang dating ahente na sinusubukang itama ang napakaraming pagkakamali. Sinubukan niyang tawagan ang anak niyang si Lucy, ngunit hindi boses nito ang sumagot, si Hanley. Doon niya nalaman na dinukot na ni Hanley si Lucy. Binalaan niya itong huwag sasaktan ng bata, ngunit malamig na sinabi ni Hanley na si David mismo ang nakakita kay Lucy at nagbigay sa kanya. Inalok siya ni Hanley ng kasunduan, kalayaan ni Lucy kapalit ni Mila. Kaya inutusan ni Peter si Mila na pumunta sa train station, bumili ng 3 tiket, at maghanda sa pagtakas. Siya naman ay haharap kay Hanley. Pagkikita nila ni Hanley, ipinahayag nito ang kanyang malaking plano, kapag kontrolado nila si Fedorov, makokontrol nila ang buong Russia. Kapag naging presidente si Fedorov, pipilitin niya itong sumali sa NATO, at mula roon, magagamit ng Estados Unidos ang rason ng global security upang mapalawak ang kanilang impluwensya sa Middle East. Habang nangyayari ito, dumating si Mila sa isang internet cafe at sinimulang isulat ang artikulo ni Edgar, inilalantad ang mga krimen ni Fedorov. Ngunit natuntun na siya ni Alexa. Tumakbo si Mila, hinahabol ni Alexa, ngunit nang sesepakan na siya nito, lumaban si Mila at hinampas ito ng metal na scope. Nahulog si Alexa sa hagdan at nawala ang armas. Pinulot iyon ni Mila ngunit nagdalawang isip. Dahil wala na itong laban, naglakad na lang siya palayo. Sa kabilang banda, sinalakay ni David ang tagwan ni Hanley, tinutamba ang mga gwardya. Samantala, cornered na ni Peter si Hanley. May rason siyang patayin ito, pero hindi niya ginawa. Sa halip, isinuko niya si Hanley kay David, na ngayon ay nakikita na ang totoo. Sa wakas, nagkita muli sina Peter at Lucy, at nagtungo sila sa train station kung saan naghihintay si Mila.
Bago sila umalis, natapos ni Mila ang kanyang ulat at ipinadala ito gamit ang pangalan ni Edgar. Sa mga sumunod na araw, nagtestigo si Mila sa harap ng mga opisyal ng gobyerno, inilahad kung paano pinaslang ni Fedorov ang kanyang pamilya at kung paano nakipagsabuatan si Hanli at ang CIA sa pambobomba na nagpasimula ng ikalawang digmaang Chechen. Kumalat sa buong mundo ang balita, winasak ang kampanya at reputasyon ni Fedorov. Sa huling eksena, patuloy pa ring itinatanggi ni Fedorov ang lahat habang sumasakay sa isang marangyang yate kasama ang isang batang babae. Kumpiyansa siyang nakaligtas na siya sa hustisya, ngunit habang papalayo ang yate sa laot, isang putok ang umalangaw-ngaw. Bumagsak si Fedorov at tuluyang nagwakas ang kanyang buhay. At dyan nagtatapos. Kung nagustuhan mo ang recap na ito, mag-subscribe ka na idol para updated ka sa susunod na video.